grade 9 student sa Valencia, Bukidnon na ilang araw nang nawawala, natagpuang wala ng ulo. Sino ang may gawa ng karumal-dumal na krimeng ito? Pagtutubo ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga tiga-barangay Dagat Kidavao sa Valencia City sa Bukidnon. Sa ere, matatanaw ang ekta-ektaryang plantasyon ng tubo. Ang mga puno, lagpas tao. Masikip yung daan, yung iba talaga wala talagang daan, parang maze. Mahadlok na nun mo agi kay awaaw bitaw kaayo, tagas ang tubo, may kabalo og naabaray nag-atang diha. Kaya kung sakaling makapasok ka rito, para ka na ring nawala sa kawalan. Napakadelikado. Kung sakaling may mangyari sa'yo rito, walang agad na makakarinig o makakasaklolo. Kaya dito, kayang-kaya ring magtago nino man. Delikado gyud kay pwede man mataguan sa mga kriminal. Katunayan, nito lang January 6, lingid sa kaalaman ng mga nasa paligid nito, meron na pala ritong nangyaring krimen. Ang biktima, pinugutan ng ulo. Siya ang grade 9 student na si Jennifer, 2 araw nang nawawala. Hindi matamis ang tubo sa bahaging ito ng taniman sa Bukidnon. Napatakan kasi ng dugo. January 6, Martes, ordinaryong araw lang na pumasok si Jennifer sa eskwelahan. Pero nagtaka ang kanyang kapatid na si Donna na mag-aalas 5 na ng hapon, hindi pa rin ito nakakauwi. Dili siya laagan o gusto siya maglakaw, manangid pa siya sa kuha. First time na din, ginatawagan ako siya kay gatutot lang yung cellphone ba. Dahil dito, tumawag na si Donna sa kanilang inang si Dina na nagtatrabaho sa kabilang bayan. Hindi muna ako nagpanik. Baka ano yung si Jennifer, sumasama lang sa classmate. Hanggang alas 7, alas 8, ana, yung lang ginagawa ko, sir, ring sa cellphone. Kaban ako, sir. Hindi naman ugalit ni Jennifer nga hindi magsagot kung magtawagan ko po siya. Lumipas ang magdamag, si Jennifer hindi pa rin nagpaparamdam. Hindi ako nakatulog, sir, kahit alauna na, saka alas 2, 5 AM. Tawag na naman ngayong ate nga hindi nakauwi. Sabi ko, hindi na itong maganta. Si Dina, umuwi na ng Valencia. Nagsakay na ako ng bus, kuling ko sa cellphone niya. Tapos nag-ring 4 or 5 beses. Tapos may mag-cancel, sir. Hindi na to Jennifer ang naghawak sa cellphone. Ayon sa guro ni Jennifer na si Ma'am Leslie, maaga naman daw nakauwi si Jennifer. 4 p.m. lumabas na sila kasama ang kanilang mga kaibigan. Yun na rin po ang huling beses na nakita ko siya. Nagbaklay siya gikan sa eskwelahan nga ri. Hingapit siya diri sa amo Napansya ra yung isa yun. Mga alas 4:35 guro to. Dayon pag humanig palit, nagbaklay na siya ngadto siya ra yung isa. Nabala kami. Ano wa siya kauli? Dahil wala pa ring bakas ng nawawalang estudyante, ang kanyang pamilya lumapit na sa albularyo. Pinipikit yung mata niya. Pagbilat sa mata niya, binitad, pumunta sa katubuhan. Wala nang buhay. Ang hula ng albularyo nagkatotoo. Nung araw rin kasing yun, ang 2 araw nang nawawala na si Jennifer natagpuan sa tubuhan. Takbo na akong takbo siya, parang wala na akong lakas nga lumalakad. Pagkarating doon, nakita ko na si Jennifer yung damit. Pero si Jennifer, wala nang buhay. At ang pinakamasakit pa rito, pinugutan siya ng ulo. 5 to 8 meters kalayo ang ulo niya sa katawan niya. Initial findings niya na mayroon siyang pukpok sa ulo dito sa right. Tapos may taga sa kanan na kamay. May naputol din finger niya, sign of nanlaban. Mga 30 meters to 50 meters ang layo sa kalsada yung batang patay. Mataas na tubo, masukal talaga. Kung sakaling may sumigaw doon, hindi maririnig basta-basta. Ang una na ko nakita siya kay mayang lawas pero wala ko kabalo nga putol iyang ulo. Pagkakita na grabing hilak na. May kabutangan sa kasakit. Sobrang sakit, sobrang sakit. Walang paglagyan sa isang ina, sir. Ginanyan yung anak mo. 15 years old siya ngayon. Hindi ko na nabuhatan sa kamay ko, sir, kahit kusi. Sakit na sakit kay pinugutan ng ulo. Walang na paglagyan, sir, sa sakit, sir. Tulad ko nga isang ina, sir.
si Jennifer agad nilang ibinurol. Salang araw lang namin pinasilip si Jennifer. Yung papa ni Jennifer, plano namin nga hindi pa iparating sa nangyari ni Jennifer kay may sakit. Binuksan yung Facebook, nakita niya. Sana Jennifer, ako na lang ang namatay, hindi na lang ikaw. Sa bahay at eskwela lang daw umiinog ang araw-araw na buhay ni Jennifer. Dito dadaan si Jennifer galing sa paaralan. Naglalakad siya dito ang shortcut kasi pupunta sa aming bahay. Hiwalay ang kanyang mga magulang, kaya ang madalas na magbantay sa kanya ang kanyang ate Donna. Katong nagbulag ako magpapa din sa ako man na siya nabilin kay dito ay basta close na jud kay Miss. Yung last na pag-uusap kasi namin ni Jennifer nung New Year, sabi lang niya sa akin, gusto ko mabuo yung pamilya ko. Sabi niya, gusto kong makita na kasama yung mama ko at papa ko, tsaka mga kapatid ko, which is yung parang lang niya, immediate family lang niya na buo sila. Kasi namimiss niya na daw yun. Maamo ang mukha ni Jennifer at madalas ding sumali sa mga beauty pageant. Siya queen sa kwartahay. Tapos sa isa ka search, second runner-up siya. Ang ilan nga sa mga napanalunan niyang trophy nakadisplay sa kanyang kwarto. Walang gumagalaw dito sa kwarto para palagi namin siyang naalala. Ito palagi siya mahina. Ayun lang, sir. Hindi ko kasi mapigilan, sir, ang naramdaman ko, sir. Napakasakit kasi, sir. Wala ko'y makita kung sa'yo hinundan kay og sa kuan kay butan man kay to siya. Then og kuan, wala man to siya kaaway. Kaya malaking palaisipan sa kanilang bayan kung sinong walang puso ang nakagawa nito sa kanya. First time to na may ganitong klaseng pangyayari sa lugar namin. Merong mga bata na nagsasabi na sila daw ay natatakot ng pumasok, especially yung mga batang dumadaan sa mga maraming tubuhan. Hindi po kami umuwi na mag-isa kasi natatakot kami na mangyari sa amin. Anak ko po ay grade 6 po siya. Dati po hindi po namin siya sinusundo. Ngayon sinusundo na namin. Ang mga pulis agad nag-imbestiga. Pag-conduct namin ng deeper investigation, may mga witness na nakakita. Sa time of incident doon sa area, sir, may nakita sila na isang lalaki, kakilala nila kasi neighbor lang nila, naging person of interest na si Marlon Rosao. Yung sa panahon nang nawala yung batang babae, nakita doon sa area na malapit doon sa crime scene, parang nagtambay lang. Pinuntahan namin ang bahay ni Marlon, kaso wala na siya doon. Ang duda na may kinalaman si Marlon sa krimen, mas tumindi nang nakita ito ng mga otoridad sa checkpoint noong January 9. Isang araw ang nakalipas kung kailan natagpuan ang bangkay ni Jennifer. Mayroong tinumba ng motorsiklo, tapos pagkakita niya doon, na-identify niya na si Marlon Rosao. Sa paglapit niya, tinaga niya yung BPSO. Buti na lang nakailag ang BPSO. Takbo na si yung suspect natin, tapos naiwan ang kanyang live-in partner doon sa motorsiklo na iniwanan niya. Akala mo, tantanan ka namin kahit saan ka tumatago. Hanapin kita. Tandaan mo yun, baboy ka. Kinabukasan, si Marlon Rosaot nahuli at dahil wala pang formal na hatol ang korte tungkol sa kaso, kailangang itago ang mukha ng suspect alinsunod sa batas. Tumuko ang suspect sa mga tribal leaders natin doon, ng mga bagani doon sa bundok. Kung sa imong kinahanglanon nga panerbisyo niini ang gobyerno muhatag og abogado. Katong natakpan ng suspect, lagot kayo may daghan mig pangutang si Inday pa man. Galit na akong galit, sir. Sana kung anong ginagawa niya ni Jennifer, mas pa doon ang ginagawa ko sana sa kanya. Ikinumpisal ng suspect ang ginawa niya kay Jennifer. Base sa statement ng suspect, kasalubong sila sa daan. Tinatak niya papunta paloob ng tubuhan yung biktima. Doon na niya ginalaw, tapos pinatay. Hindi na siya nagbigay ng statement at pa niya pinugutan ng ulo yung biktima. Base sa investigasyon namin, yung suspect natin, parati yung nandun lang sa labas tapos nag-aabang ng mga estudyante. Napapansin na daw nila yung lalaki na yan na yung parang nagsisit-sit. Nagdudroga yun, sir.
Hindi normal yung pangisip niya. Ang suspect nakakulong ngayon sa Valencia Police Station. Sinubukan siyang kunan ng pahayag ng aming team pero Hindi pa ako interview sir. Ayaw po Until sir. this time na pag-interview natin, wala pa kaming makikita na talagang motive niya. Tapos hindi siya cooperative at walang remorse sa kanyang ginawa na pag-amin na krimen. Naakyat natin na kaso sa kanya yung direct assault sa nananaga niya ng mga BPSO. At saka yung sa kaso sa biktima, rape with homicide. Depende lang po sa prosecutor kung ano ang penalty niya na ipapatas kanya. Sinubukan natin na hingi ng consent ng suspect na magpa-drug test pero hindi na siya sumang-ayon. Takot yun sa sugat eh. Pag nasusugat yun kahit konti, sabi yun, sakit. Tapos, ganun yung makita ko na ganun yung naranasan niya. Nang dami-dami, ang lalaki ng taga niya. napag-alaman din na ang suspect nagkaroon na pala noon ng kaso. Nakulong siya sa kasong RA 7610. Ang anak ng in-partner niya, yun ang tinali niya sa kamay tapos sinampas doon sa sahig at sa pader. Hindi pa siya nakontento, sinunog pa niya yung bata. Luckily, ang bata nabuhay pero mayroon na siyang disability. Nakulong si Marlon more than 10 years sa Davao Penal Colony. Sa kanyang pagka-criminal mindset talaga yung suspect. Nito lang January 12, si Jennifer inihatid na sa huling hantungan. Pangamuyo. Magdambong kita lang sa mga nagasubo tungod sa magkamatayon sa kondisyon si Jennifer. Upaya sila sa ilang kaguol. Ginoo dunggang among pangamuyo. Ang pangarap daw niyang makita sanang magkakasamang muli ang kanyang pamilya, natupad pero sa isang napakalungkot na pagkakataon. Nabuo nga, pero wala na siya sa burol niya. Kaya yun yung pinakamasakit. Sakit si Roy. Pray ko sir nga kung saan siya ngayon sir, sana hindi siya malungkot. Isasabi ko yung Jennifer kung saan ka ngayon. Basta magtulungan kami nga makakamit ka ng hustisya. Huli ko nakausap si Jennifer yung Monday, 4 p.m. Sabi na tawag siya sa akin. Sabi niya, sir, ay, hindi ko makalimutan. Sabi niya, Mama, I love you. I love you, Mama, I love you. Yun ang huli namin pag-usap, sir. Yun, sir, Monday, yun na lang, sir. Huling-huling pag-usap namin sa anak ko. Pangarap daw ni Jennifer na maging flight attendant sakay ng eroplano, matatanaw niya ang mga tubuhan sa kanilang bayan. Hindi man natupad ang pangarap niyang makalipad. Sada kay langit, guys. Abot na niya ngayon ang langit. Mama! Kung saan marahil maibubulong niya na sa kanyang pinagmulan makamit sana ang katarungan. Alam mo, Jennifer, mahal na mahal kita. Alam mo ko kung saan ka patutungo. Nandyan ka sa heaven na. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.